Hello mga kaulam, kainan na naman. Ito nga yung araw na kararating lang namin ng kondo ng kapatid ko at dahil gutom na gutom kami, dahil bumiyahe kami ng mga walang almusal, ay talagang nangangarag kami sa gutom. Bumili ako sa baba ng hawot o toyo. Tapos may baon-baon akong isda galing sa Batangas, niluto ko yan bago ako nagpunta ng Maynila. So sabi ko sa kapatid ko, pagtiyagaan na lang natin. Tapos may baon-baon kami, yung natira ko nung gabi sa Batangas na ginataang kalabasa na may sitaw, na may hipon na sobrang ligat talaga ng kalabasa mga kaulam. Para kang kakain ng kamote. Sabi ko sa kapatid ko, ang sarap ng kalabasa na nung natikman niya, tuwang-tuwa siya saan ko daw binili. Pero mga kaulam, talaga naman yan, ay yung nabili kong hipon ay malalaki. Pero hindi ko talaga yan kinain. Nakita naman ninyo mga kaulam, kalabasa lamang ako, tsaka sitaw at tsaka sabaw. Dahil, ang problema, ang hipon, mataas ang kolesterol. Ako mga kaulam, hindi ako nakakapigil na hindi ko sisipsipin ang ulo ng hipon. Sabi nila, nasa ulo daw ng hipon ang matinding kolesterol. Ako, pag kumain ako ng hipon, sip-sip ko yan hanggang kaulu-uluhan. Para sabi ko, para makaiwas na, wag na lang ako kumain ng hipon. Okay na sa akin ang kalabasa, tsaka sitaw, tsaka sabaw, tapos may tuyo, tapos may isda. Okay na yan. Buhay na ako dyan. Lalong-lalo na kung nakataas pa ang paa. Mas buhay ako dyan mga kaulam. Maiba ko sa pulong mga kaulam. Ang dami na nagme-message sa akin, uy kaulam, mayaman ka pala. Uy, ganito ganyan. Hindi talaga, sabi ko, una talaga, hindi ako mayaman. Siguro naman mga kaulam, nakikita ninyo ang buhay ko. Open book ang buhay ko. Hindi ko sinasadyang na i-open book ang buhay ko sa inyong lahat. Siyempre, content creator ako. Malalaman at malalaman nyo yung buhay ko, anong klaseng pamumuhay ako meron, at open book naman ako sa lahat na hindi ako mayaman. Ang lagi ko pong isinasagot sa mga taong nagsasabi na mayaman ka pala at may kondo ka. Hindi po, ang tao po pag may kondo, hindi po ibig sabihin na may kondo mayaman agad. Siguro sa kagaya ko, hindi ko alam yung sa iba. Siguro yung iba, may kondo sila at mayaman sila. Pero sa kagaya ko mga kaulam, may kondo ako dahil nagsisikap ako, at magsisikap pa rin ako. Dahil hindi ko naman ito mababayaran buwan-buwan kung hindi ako magsisikap. Kung patamad-tamad ako at wala akong ginagawa sa buhay ko at aasa lang ako sa asawa ko, hindi ko talaga ito mababayaran mga kaulam. Siguro naman kita ninyo na nagtatrabaho ako, may nagtututor ako, nagtitinda ako ng mga pagkain, ginagawa kong lahat, nagla-live selling ako. Bakit ko ginagawa lahat iyon? Para makasapat sa mga ganitong bagay, makapag-invest ka ng ganito, makapagpaaral ka ng anak, makatulong ka sa pamilya. Yun ang mga bagay na hindi siguro nakikita ng mga tao na ginagawa ko para makabili ako o makapag-invest ako ng ganito. Hindi ko naman ito binili ng isang bagsakang bayad. Utay-utay itong binabayaran buwan-buwan. At sa buwan-buwan na iyon, araw-araw kong sinisikap na huwag akong papalya, na kailangan may kita ako kahit maliit. Sabi ko nga sa inyo mga kaulam, lumalaban ako sa 20 dirhamo or 20 dirhams na kita sa isang araw, makasurvive laang. Lahat ng pagkikitaan at legal na paraan na wala akong tinatapakan, papasukin ko yan, gaano man yan kahirap. Ang importante, at the end of the day, may laman ang bulsa ko. Uuwi ako sa bahay na hindi ako zero. Kaya parati kong sinisigurado mga kaulam, kapag nasa Dubai ako or anywhere, kahit nandito sa Pilipinas, na kapag lumabas ako ng bahay, na kapag bumaba ako ng bahay, sinisikap ko mga kaulam, nakikita ako, gaano man kaliit na halaga yan. Ang importante, pag akyat ko sa bahay namin, may laman ang bulsa ko, hindi ako nasisiro. Dahil at the end of the day, bibili at bibili ka rin ng pagkain. Yun man lamang kinita mong maliit na halaga sa maghapon, maibili mo ng pagkain, survive ka na. Napansin nyo, pagkain talaga ang aking pagkain talaga ang pinakamahalaga. Ganyan talaga mga kaulam, kaya nga tayo nagtatrabaho. Para tayo makakain. Yan naman talaga ang pinaka-main purpose natin. Mabuhay, kumain, makapagpaaral ng mga anak, mabuhay ng matiwasay. Hindi man mayaman, hindi man magarbo, pero at least kahit papaano, hindi naman tayo yung naghihirap ng mahirap na mahirap. May mga pagkakataon na mahirap, may mga pagkakataon na kulang, may mga pagkakataon na may mga biglaang gastos na hindi mo inaasahan, na nakakasira ng budget. Kaya nga yun ang sinasabi ko, kahit sa 20 dirhams laban ako. Para yun sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Para yun sa mga pagkakataon na wala tayong choice kundi gumastos o magbitaw ng pera sa isang araw. Kung parati nating iisipin na, ay, wag na, hindi na yan kasi ang liit-liit naman ng kita dyan, ang liit naman ng sweldo dyan. Naku, lugi pa ako sa pagod, lugi pa ako sa
Hindi ko siguro alam kung may mga ganyan ako. Minsan may katwiran akong ganyan sa buhay ko, pero mas madalas yung nilalabanan ko ang mga ganyang bagay. Kahit mahirap, kahit maliit ang kikitain, go. Kahit na parang minsan sinasabi ko na, sige, pagod lang ito pag naitulog ko, tanggal na ang pagod ko, at least may kinita ako. Payo ko lamang doon sa parating tumatanggi sa mga part-time job, sa mga trabaho, sa mga racket, at sinasabing nako, ang liit naman ang kita dyan, lugi pa ako sa pagod. Alin ba ang mas mahalaga? Yung hindi ka napagod sa buong maghapon pero wala kang pera sa bulsa, o yung napagod ka na pag naitulog mo naman tanggal ng pagod mo pero may bubunutin ka pag meron kang gustong bilhin. Para sa akin, maliit man yung kinita sa maghapon, meron pa rin akong kinita sa maghapon. Ang pagod na lipas naman iyan. Umupo ka, manood kang TV, uminom kang tubig, mag-relax ka, o matulog ka ng kahit na 30 minutes. Tanggal ang pagod mo. Tapos paggising mo, may pera ka sa bulsa mo dahil may kinita ka. Ang sarap ng pakiramdam, di ba ga? Kaya mga kaulam, laban lang tayo sa buhay. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag ninyong iisipin na ang mga bagay ay mahirap tapos maliit ang kita. Ang tanong ko nga, alin ba ang mas mahirap? Ang walang kita o kahit maliit ay meron kang kinita? Meron kang pambiling bigas, meron kang pambiling ulam, kinabukasan laban ulit. Malay mo kinabukasan, mas malaki na.